akin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala ni na rin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, "Kailanmay walang nakitang katulad nito sa Israel." Datapwat sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kaniyang mga alagad, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga ani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang aanihin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang araw ni Jesus ay nabubuo sa tatlong bagay na ating narinig. Nagtuturo, nagpapagaling, at nagpapalayas ng mga demonyo. Dito umiikot ang kaniyang buhay sa pagpapalaganap kung ano ang mabuti na dapat maramdaman ng tao. Ito ang kaniyang characteristics. Ang isang nagtuturo, ang isang guro ay mayroong ibinibigay. At sa kaniyang pagbibigay, nararamdaman niyang hindi ito sapat. Nararamdaman niyang mas maraming may kailangan ang tao kesa sa kanilang nararamdaman. Kaya napakaganda na ang Ebanghelyo ay makita natin bilang pagtawag din sa atin at pagsama kung ano ang ginagawa ng ating Poong Jesus Nazareno. Makikita ninyo dun sa isang talata, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Ang salitang nahabag siya, sa Ingles mas malalim, pity. Nahabag siya sa mga tao. Bakit? Anong kalalagayan ng mga taong nakita niya? Lito, lupaypay, parang mga pastol na walang, alam nyo na, nag-aalaga. Yung pagkalito ng tao ang nagbigay kay Jesus ng isang hudyat na kailangan niyang
muling ipadama ang kaniyang awa at ang kaniyang pag-ibig. Paano ba malito? Paano ba maging lupaypay? Sapagkat ang daming tao na nalilito at nalulupaypay. Nalilito sa takbo ng buhay. Nalulupaypay, napapagod sa problema ng buhay. Sila ay, yumayakap na lamang sa mga bagay na madaling magbigay sa kanila ng consolation. Ligaw. Yun bang naghahanap palagi ng instant answer o madaling kasagutan sa bagay na nagpapagulo sa kanila? Naalala ko na sa isang lugar, ako ay nagmisa. 10 lamang yung nagmisa sa kapilya. Karamihan nasa barangay hall. Anong kasabay ng misa? Ayuda. Yung mga tao nandoon lahat sa barangay hall kasi may namimigay ng bigas na may pangalan. Nakakalimutan ng tao na madali tayong mabusog sa 1 hanggang 2 kilong bigas. Pero pagkatapos ng isang araw, muli kayong magugutom. Pero ang alay ni Jesus na habag, ang alay ni Jesus sa pagtanggap ng kahinaan ng tao, ang siyang nagpapalakas kung bakit hanggang ngayon tayo pa rin ay matatag at malakas na humaharap sa hamon ng buhay. Ang 2 kilong bigas ay pagkaing pisikal na nauubos at nawawala. Pero ang kaniyang banal na Eukaristiya ay ang pagkaing espiritual na kahit mamatay ang ating pisikal, ang espiritual ay patuloy na tatakbo at haharap sa Diyos. Kaya nga ang sabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, maraming aanihin, kakaunti ang mang-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na tayo ay magdasal at manalangin dahil sa panahon ngayon, marami pa ring nalilito, nalulupaypay, at parang mga tupang walang pastol. Lumapit tayo sa tunay na larawan ng awa. Lumapit tayo sa tunay na larawan ng nagpapabusog ng ating espiritual na buhay. Lumapit tayo sa Diyos na hindi nauubusan, bagkus nagdaragdag dahil siya'y nahahabag sa mga taong katulad natin na litot na lulupaypay. Palagi tayong yumakap, lumapit sa ating Poong Jesus Nazareno. Alam niya ang kailangan. Hindi natin kailangang magtago sa kaniyang harapan, sapagkat ang tunay na sumusunod at sumasampalataya sa Kanya
ay buhay na nakadarama ng kaniyang pagmamahal. Huwag tayong maging katulad sa unang pagbasa na tayo ang gumagawa ng sarili nating imahen upang hindi natin makita ang pagmamahal ng Diyos. Minsan tayo po yung may tenga pero hindi nakaririnig. Tayo yung may paa pero hindi makalakad. Tayo yung may kamay pero hindi makayakap. Dahil ginagawa nating imahe ang sarili nating hindi kailangan ng Diyos. Pero maliwanag sa Ebanghelyo, nahabag si Jesus sa kanila. Mas gusto kong makita ako ng Diyos na kulang at nangangailangan sa Kanya, kesa mag-create ako ng sarili kong imaheng hindi ko kailangan ng Diyos. Sapagkat sa katotohanan, anuman ang ipakita mo sa panglabas, alam na alam ng Diyos ang kailangan mo, kahinaan mo, at kasalanan mo. Kaya ang tangi nating kailangan sa Kanya ay ang Kaniyang awa, ang habag, at pag-ibig niya na hindi mauubos kailanman. Ang imahe ni Jesus Nazareno ay ang imahe ng pagyakap at pagtanggap dahil tayo'y nalilito at nalulupaypay. Sana'y mabigyan tayo ng inspirasyon ng ating Poong Jesus Nazareno na maging matatag at malakas sa bawat hamon ng buhay sa araw-araw. Napalalakas tayo lalo na ng banal na Eucharistia. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.